Makinig at makiramdam kayo kapagkat sa labanang ito, dalawang panig ang magsasalpukan. Kasal o bahay, alin ang mas mahalaga? Ito'y dapat nating pag-usapan. Yung aming pinaniniwalaan, sagrado ang kasalan dahil ito ang legal na paraan, pagsasama ng dalawang puso, yan ang tunay na kayamanan. Kaya dapat sa altar ang unang patutunguhan ng dalawang taong nagmamahalan. Tika lang Aling Inday, ngunit tutol ako sa iyong pagdinilay. Huwag kang magpapadala sa inggit dahil buhay nito'y mapait. Sa panig ko'y utak ang paiiralin, huwag ang pusong maiingitin. Kaya bahay ay siguraduhin. Talaga ba, Buknoy? Hindi inggit ang tawag dyan, kundi wastong pamamaraan dahil kapag tunay kang mahal, ihaharap ka sa may kapal. Sandali lang, masyado kaya tang nagpapadala sa pantasya. Maging practical na tayo dahil tayo naghihirap na dito sa mundo. Kung naghihirap ka pala, bakit ka pa magbabahay? Kasal ang unahin upang sa Diyos ay pagpalain. Mangmang ka ba? O sadyang wala kang alam? Napakamahal ng pagpapakasal, ipambili mo na lang ng almusal. Halatang hindi ka pinapahalagan, Buknoy. Pumapayag ka na hindi na lang pakasalan, nakakaawa ka, kaibigan. Hindi ko sinasabing ayaw ko ng kasal o hindi ako kayang pakasalan. Ito ay saksak mo sa kapote mo, Inday. Huwag kang masyadong ambisyosa dahil hindi sukatan ng kasal kung totoong mahal ka talaga. Talaga ba? Natatawa ako sa iyong katwiran. Hindi rin sukatan ang bahay dahil kapag kayo naghiwalay, panigurado, matutulog ka sa tulay. Napakakitid ang utak mo, kaibigan. Pagkatapos ng kasal, saan kayo manunuluyan? Sa palda ng inyong kasintahan? Masyado kayatang kampante, kaibigan. Bakit? Kapag ba may bahay kayo, mamahalin ka ng walang hanggan? Hindi mo ba alam na ang basbas ng may kapal ang siyang magpapatatag ng inyong samahan? Napaka-judgmental mo naman, Inday. Bakit? May mga tao kahit hindi pinakasalan, ngunit matibay pa rin ang pagmamahalan. Ngayon mo ako subukan, hunghang. Huwag kang pasisiguro, Inday, dahil sa mata ng maraming tao ay masaya sila pareho. Pero sa likod nito may nagaganap na panloloko. Siguro napakalungkot ng buhay mo dahil pati buhay ng ibang tao pinakikialaman mo. Ang pagpapakasal ay simbolo ng pagmamahal na wagas. May bahay ka nga. Wala namang bigas dahil hindi biniyayaan ng itaas. Uy, Inday, hindi mo ba alam sa realidad ng buhay? Ang kasal ay isang papel lamang na panghahawakan. Kapag hindi na nagkaintindihan, wala itong kabuluhan. Bahay muna ang unahin upang tahanan na maangkin. Dami mong satsat na patapon, Buknoy. Halatang tamad mag-ipon, bahay ang gusto mong unahin dahil gusto mo agad makatabi sa iyong aasawahin. Tingnan mo nga naman, Inday. Ang nais ko lang naman iparating na bahay ang unahin kaysa kasal. Maraming gastusin. Etchesmis ka pa dahil hindi masarap ang iyong kinain. Ang dami mong palusot, Buknoy. Ang kasal ay kailanman hindi malilimot. Ito isang beses lang kaya dapat napahalagahan. Bakit pa ba uunahin ng kasal kung ang mahalaga ay may tirahan na matiwasay? Yan ang sinasabi ko. Huwag mag-aasawa kung hindi sapat ang pera. Magbahay kasi muna dahil ang kasal ay nakakapaghintay. Hindi yan nakapangasan. Pakasalan mo muna bago mo ikama. Masyado kang atat, wala ka namang sinapsat. Huwag kang pakialamira dahil buhay ko to. Sa mata ng Diyos at sa mata ng bawat tao, ang kasal ang nararapat unahin dahil ito'y nararapat gawin sapagkat dito nagsisimula ang panalangin. Hey yo, naway may natutunan kayo sa aming flip-top battle. Ngayon, tatanungin ko kayo, alin ang mas mahalagang unahin? Kasal o bahay? Kayo na ang magnilay-nilay.